Happy morning and welcome to Adventist Med Facebook Live. Siguro yung iba sa inyo naninibago na ako po yung nandito sa inyong harapan. Pero dahil po yun, special nga po yung ating isang linggo na pinagdiriwang ngayon po, no? Ito po yung ating first year anniversary na buong taon, isang taon na po agad yung nagdaan dito po sa ating programa na napakadaming pangyayari at napakadami ding natutunan po natin. Kaya naman po ngayon, nais kong batiin ang bawat isa, lalong higit sa ating mga tumututok po ngayon. Alam kong nandyan po kayo patuloy na sumusuporta. Kaya naman po, ngayong araw na ito ay isang napaka-interesting na naman pong topic yung ating pag-uusapan. Alam niyo po na mga kaibigan, marami siguro sa atin ngayon na makaka-relate muli. Oh, yes! At alam ko po na ang Friday, no? Thank God it's Friday again. Ito po yung isang sa buong linggo na lagi nating inaabang-abangan. Kasi ako po mismo, ang dami kong natututunan when it comes to spiritual growth and mga practicals na lagi kong hinihintay. Ano po ba itong mga to? Kaya naman po, wag na po nating patagalin. Kung inyo pong nakikita ngayon sa inyo pong mga screen, ito po yung ating coming out, yung ating title, Coming Out Better in Crisis. Aalamin po natin ito kung ano yung ating mga, papaano ba to come out. Kasi ngayon sa panahon po natin, maraming lumulubog na nanatiling pababa. Pero gusto natin to come out talaga na victoriously. Pero before po tayong ibigay po natin itong pagkakataon sa ating none other than po yung ating head chaplain dito po sa Adventist Medical Center, Manila. Walang iba po kundi si Pastor Jay Fajardo. Hello, magandang umaga Miss Miles at sa lahat po ng aming mga kaibigan na nandiri at kasama namin. Yes po, pero bago po tayo magpatuloy, tayo pong lahat muna ay manalangin. Let's pray. Father in heaven, we praise you and we thank you for this wonderful day. Once again, you have given us this opportunity to remember how you have been faithful in 1 year with this program, and now that all together we'll be learning interesting, and we know that it would be helpful in our lives. We ask for your guidance, especially with our viewers, that all of us will be blessed and will learn from you through our speaker. For this we pray in Jesus' name, Amen. Amen. Ayan po. So, Pastor Jay, siguro po ay bago po natin simulan, nais ko pong anyayahan yung ating mga viewers na alam ko po maraming may kinabang po ng ating topic ngayon o ng ating programa. Kaya wag po kayong mahiyang i-share, i-like, i-share at mag-react po, mag-comment po dito sa ating programa para po marami po tayong makinabang. Ayan po. Ayun. So, Miss Ano Miles, nga po ba ito? umpisa natin? Yes po. Kaya ang title po natin ay Coming Out Better in Crisis. Bakit better? Kasi po kadalasan ng mga tao, pag nasa crisis, parang nagiging talunan, Miss Miles. Totoo po yan. Parang duguan, parang kaawa-awa. At kapag ka napaharap sa crisis, parang ang sinasabi, walang magagawa. Totoo po. So, let's talk about this, Miss Miles. Initially, let's just say, paano nga ba lumabas? Ito po yung kinakailangan. Narinig nyo na itong salitang to. Yung salitang resilience. Strengthen your resilience. Resilience. Ano nga ba itong tinatawag na resilience, Miss Miles? Naririnig nyo yan na ang mga Filipino daw, mga resilient. Totoo po. Ang ibig sabihin, dumaan ng bagyo sa atin, nabahaan, nalindulan, nasunugan. Mamaya makikita mo yung mga Pilipino, nagkakasaya na naman. Masayahin po kasi talaga, no? Tapos parang wala lang, kayang-kaya nilang dalhin ang mga sitwasyon. So pag pinag-usapan po natin yung resilience, ang sinasabi po natin dito ay yung kakayanan nating yakapin, Wow. tanggapin, o harapin ang mga realidad. At hindi tayo bigla na lamang nagugupo o nasisira ng mga sitwasyon, sapagkat kapag tayo i-describe na resilient ng mga tao, ang ibig sabihin nun meron tayong kapasidad na mataas para suungin. Yun ang Tagalog dun eh. Suungin. Harapin Yes po. ang mga crisis, anumang itsura o anumang sitwasyon meron tayo. At
ang malaking bagay dito na nakatutulong sa mga tao ay yung alam nila na may problema silang hinaharap, alam nila makakalabas sila ng maayos. When you have the end in your mind, Wow. kumbaga, ito, crisis, parang bago o parang ngayon mo lang naharap. Pero ang isip ng mga resilient na tao, this too shall pass. Wow. So, Pastor, parang yung pag sinabi pa lang resilience, positibo ka. Sa isip pa Sa lamang, isip pa lamang, nandun na positibo po. ka. Opo. Nandun na. Mhm. Nandun na yung kaisipan na haharapin ko to. Mhm. Kaya At ko to. makakayanan. Yes. Wow. Kasi Miss Miles, Mhm. sasabihin lang niya, sa dami na ng pinagdaanan ko, Wow. eto bang bagong to, hindi ko kaya. Wow. So yung resilience ng tao, yan yung kanilang kapasidad para tumayo, para harapin, tanggapin, at may buong kayang suungin ang hamon ng buhay. Wow. And Filipinos are noted for being such. I hope we really are. Yes po. Yan. Totoo po yan kasi sa panahon ngayon, yung dumaan ngayong pandemic, marami sa atin na mga problemang sinuong po talaga financially, lahat po ng aspeto, even po yung socially, lahat tayo nagkaroon ng social distancing, at ngayon po, pero nagkaroon ng kapamaraanan din, papaano Yes. ito na-overcome. So yun That's po right. yun. So, idagdag ko lang, Miss Miles, Aha. ang mga taong resilient, tinitingnan nila ang mga mahihirap na sitwasyon o mga pagkakataon bilang challenge, hindi bilang threat. Oh. Titingnan nila ito na isang hamon sa buhay. So, pag ang pananaw mo ay ang isang sitwasyon ay hamon, so pumuposisyon ka bilang isang tao na you are on the conquering Wow. stance. Gusto mong mapanagumpayan. So, hindi mo nakikita siya na banta na ikaw ay sisirain, kundi isang hamon para ikaw ay managumpay. So, that's how resilient people takes their stance. Kasama din po ba dito, Pastor, yung mga nag-iisip na, yung mga problema, mga struggles, kailangan yan para mag-grow ka, yung seeking for growth? Pwede yon. Kasama Kasi din ba? yung kaisipan, sasabihin niya, kahit ito problema, in the process, I will be helped as a person. Kapag ka may mga ganong pagtanaw o pagtingin o interpretasyon ng tao, lalong nagiging nakakatulong sa kanya ang ganong kaisipan. And so, resilience is all about this. Yes, Miss Miles. Wow, thank you. Napakaganda po, Pastor, na isa po palang factor para to come out better is to be resilient. Yes, diba? and we strengthen it. Strengthen. So, hindi lang sapat na may resilient ka na. Parang part of life yung pagiging resilience, pero kailangan mo pang patatagin. Kumbaga, ating... Na-nurture. Yes, yun. Ini-strengthen, lalo natin pinagyayaman. Pinagyayaman. Yun yung term, Miss Wow, Miles. thank you. So tandaan po natin yan, mga kaibigan, no? To strengthen your resilience po ang kailangan natin gawin para mag-come out po tayo, lumabas po tayo to be a better better Yes. version talaga na ating And mga speaking sarili. of the pandemic, sa Yes. ating mga kaibigang kasama natin ngayon, sumusubaybay, isang taon na rin po tayo. Ang question dito, nakaraos po ba ang isang taon na mas maayos tayo kaysa dati? Tama O po. parang nalugi? Yun ang Totoo. itatanong natin, and these are some of the suggestions we are making para makalabas tayo ng mas maayos. Kasi hindi naman tayo nananalangin, Miss Miles, na the pandemic will stay. But who knows? It may last for how many more months or years. So, to come out better, atin pong pagyamanin ang ating natural na kapasidad para maging mapanagumpay ng mga tao sa crisis. That's what we speak of resilience. Wow. So parang naka-adjust ka na, naka-adapt ka na, no? And talagang kasama na siya, part na siya. That's correct. Look forward mo na po yun. That's right. Wow. Thank you, Pastor. So maybe we can proceed po yung pangalawa natin. Ano nga po Yes. ba yung next na excited? Ito po yung Nakaka-excite pangalawa. Iyan. So, ang sinasabi po natin ay mag-focus tayo doon sa mga bagay na may control tayo. So, strengthen your resilience. Now, the second, we are saying focus on what you can control. Oh. Simple lang ito, parang wala namang bigat ng dating, pero ang ibig lang sabihin ay
may mga bagay na nangyayari na kahit anong gawin natin, wala naman tayong control. Totoo po yan. Kagaya nito. Mhm. Pag sinabi ng gobyerno lockdown, anong magagawa mo? Manatili sa bahay. At pagyamanin mo ang Pagyamanin. sitwasyon kung anong meron. Totoo po. So focus on what you can control. Mhm. Kaya ang gagaling ng mga kababayan natin, work from home ako, wala akong magagawa. Siya, naging plantito at plantita. Totoo diba? po yan, Pastor. At maraming mga skills yung na-develop. Yes. Maggumaling magluto. That's right. Maraming nabuong mga, mas na, ano pa yung mga relationships Mas, Yes. yung iba na reconcile, mas na-develop. Yung mga magulang, mas napalapit sa mga anak. At Yes. yung mga mag-asawa So, talaga. yung wala kang control, Oho. wag ka nang mag-focus doon kasi wala kang magagawa. May stress ka lang, Pastor May stress ka lang lalo, tama Nakaka-stress ka. kaya. Kasi nasa negative side ka nakafocus. Oo. Ngayon, yung mga na-lockdown sa atin, Mhm. ang dami ng marami sa ating na-discover, marami pa lang pwedeng mangyari sa buhay kahit hindi natin magagawa yung dati nating ginagawa. Mhm. And so, we become productive. Mhm. We discover a lot of skills. Yes. Meron ka na palang passion sa ganito, hindi mo nagagawa because you were busy before the pandemic. And so, when the pandemic came, naging limited tayo in whatever ways, but we managed what we are capable, what we have control. So, yun po yung nakatutulong ng malaki para tayo ay patuloy na mahubog at lumabas ng maayos sa crisis. Wow. Yan. Napakaganda po nun. Kasi sa atin, bilang ano po, totoo lang talaga yung tunay na nangyayari, reality na tayo eventually pag may problema or itong pandemic nga na lumalabas, nagpo-focus agad tayo sa itong mga bagay na to na hindi mo naman abutin, wala ka namang magagawa. Nangyari na. Yun nga po yung sasabi natin, nangyari na. Pero sabi daw po dito, focus on what you can control. So, kung nangyari na, ano pa yung ibang way na pwedeng gawin, masolusyonan po itong That's right. problema. So, ang sinasabi lang natin, Maganda. Miss Miles, talaga, no? Yung wala kang magagawa, Mhm. hayaan mo na yun. Wala kang magagawa eh. Mhm. Yung kaya mong gawin at yung mga bagay pang madidiscover mong malaya kang magagawa, Mhm. mag-focus ka ron. Yun pala. And these days, we just realize we can be very productive kahit limitado ang galaw natin sa labas. Mhm. Kasi in our own spaces, in the privacy of our homes, ang dami pala nating magagawa. And I think yung mga taga-subaybay natin, mga kaibigan natin, makaka-relate kayo unless hindi nyo ginawa yung pwede sanang nagawa. Wow, Yun, Miss totoo Miles. po. So, mahalaga po kung siguro yung, lalo na kung yung time, yun po yung isa sa mga hindi natin control, pero kayang i-manage. Kaya natin. Nating i-manage. So, paano natin siya mas pagpo-focusan para mas maging productive tayo, maging fruitful po tayo na ini-spend po natin sa buong araw na ito, di ba? Sa araw-araw po na lumilipas sa atin. At gano'n naman po nais ko pong balikan, no? Kasi marami sa ating mga manunood, mga viewers po na natin ngayon na nakikinig at simula pa siguro sila sumusubaybay nung nakaraang taon. Talagang naging avid po natin na follower na everyday lagi po silang nakatutok sa ating programa. Balikan po natin na kung sila ba, nabuo ba nila itong resilience na to, nag-focus ba sila sa mga bagay na kaya nilang kontrolin. So ngayon po, nais po nating ipalabas itong video na ito coming from Mrs. Ito po, Vigafria, no? Si Oh, Pastor yes. Jay po ang nakapag-invite sa Si atin. Mrs. Penina Vegafria. That's right. We'll show a video na ibinahagi niya sa atin. Morning. Ako ay si Mrs. Penny Bigafria, isa sa napakaraming followers ng Lifestyle is Medicine. Lahat ng virtual programs ng Adventist Medical Center Manila ay naging kapaki-pakinabang sa akin, including ang mga health lectures ni Dr. Varona at iba pang kapita-pitagang mga specialist doctors, pati na rin ang mga cooking demo of healthy meals ni Miss Salas at Miss Elisan. And most of all, yung mga practical advices on Christian living ng Friday episodes headed by Pastor Fajardo and his team. Ang unang encounter ko sa Lifestyle is Medicine
ay noong nakita ko ang post ng pinsan ko sa FB wall niya about freedom is forgiveness, na kung saan si Pastor J ang speaker. From then on, nagpasimula akong mamotivate na makinig at mag-tune in lagi sa programs ng Lifestyle is Medicine. Ang pinaka-profound sa akin ay ang Friday episodes dahil sa mga practical advices tungkol sa Christian relationships. Kaabang-abang ang mga topics dahil ito ay nakafocus on educating and encouraging the listeners in making positive social connections and building strong relationships with God. Ang mga programs tuwing Friday ang naging daan para mamulat ang kaisipan ng mga tao na kahit na panahon ng pandemya ay may freedom from depression at iba pang mga emotional, psychological at relationship problems. Nakaka-bless pakinggan ang mga counsels na natutunan ko sa Friday episodes at higit sa lahat ay nakaka-inspire i-apply sa buhay ang mga principles of Christian living. Nais kong basahin ang 2 Corinthians 4:15. All this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Happy anniversary, happy first anniversary. Ayan. So, nakita po natin yung another testimony. Nakaka-bless po, Pastor, na Oo nga. marami pala talaga tayo na reach out na mga televiewers po natin, Yes. dito na nanonood po sa ating programa. At nagpapasalamat po kami kay Ma'am Penina for you keep on supporting us, and nakakataba po ng puso na malaman na marami po kayong natututunan, especially pag nabanggit po dito yung every Friday, At Pastor. nabanggit sa akin ni Mrs. Vega Fria, sineshare niya talaga kahit Wow. sa kanilang mga community o sa church. Yes po. Kaya, Ayun po yung kagandahan dito po sa ating programa dahil during live, after po nito is nare-record po. So, pwede nyo pong balikan. Kaya wag po kayong, kung may mga naalala po kayo ng mga tao na mas kailangan po itong topic na ito o itong programa na ito, please share po itong ating, napakadali lang po, i-click lang po yung share button nitong ating pong programa at ipakalat po natin itong magandang mga practical tips, napakadaming learnings po talaga na makukuha natin. So kanina po, pinag-uusapan po natin yung mga steps or yung mga tips, papaano ba lumabas ng a better dito po sa amidst crisis nga po na naranasan po natin sa ating mga buhay. So nabanggit po yung una, strengthen your resilience, and pangalawa, focus on what you can control. So ngayon po, babanggitin naman natin, pagpatuloy po natin. sa pangatlo, Miss Opo. Miles, eto po, master your stress. Ay nako. Ayan Wow. na. Gusto ko po yung malaman. Kasi, Miss Miles, kapag ka dumating ang mga sitwasyon, ang mga problema, ang sasabihin natin, ay, stress ako. Huwag niyo akong kausapin. Totoo po. Totoo. At kung ano-ano nangyayari sa atin. Kaya, how do we master our stress or our stressors? Siyempre, kapag una, maganda kung kaya nating gawin na papaano mahahadlangan o may iwasan ang mga bagay na nakaka-stress out sa atin. Ooh. That's number one, kumbaga preventive. Number two, papaano naman pag may mga setbacks? Ibig sabihin, hindi natin nakita. Unexpected, bigla na lang dumating. Well, how do we master? I hope tayo po, aware tayo sa nagiging reactions natin kapag ka may mga ganong sitwasyon. Are we aware? Yun ang question. Now, if we are aware, then it's time, pag hindi healthy, it's time to correct, help ourselves. Kapag ka ang reaction natin, halimbawa, yung ibang kakilala ko, pag may problema, dinadaan po sa inom. Oo. Di ba? Dadaanin sa inom, may problema ako, iinom. Pagkatapos, sasabayan ng ilang pang bisyo. Ang question dito, nakatutulong ba? You are May not improvement mastering ba? your stress. You are being mastered by your stress. Oh. Kasi hindi nakatutulong yung ating mga ginagawa. So, how do we master our stress? Una, syempre, preventive. How can we avoid these things from happening? Secondly, paano pag nandyan na? Well, there is always, it is always recommended, Miss Miles, that when situations are in, magandang hindi bigla-biglang nagre-react.
Kasi baka pagsisihan natin ang ginawa. Oo. So, we are Totoo. instructed or we are taught na kailangan nating huminga ng malalim. That's basic. Kasi pag humihinga Kalma tayo, muna, Pastor. napapakalma Kalma. sarili. Mhm. Yan yung binanggit ko noon in one of our shows na kapag ka na-stress ka, deep breathing is helpful. Yes. Kung paano yung mga swimmers nagbabubbles, bubbling, to help relax. them relax. In the same manner, yung mga taong wala naman sa tubig, when you do breathing, exercise, deep breathing, it calms us down. So when we are more relaxed, we can objectively look at the situation and think what can be done best or what are the options. So we need to master our stress and not let it trouble us na hindi na natin makakayanang gawin ng mabuti ang ating mga gawain. I agree with that, Pastor. Kasi minsan pag we are too much of stress, hindi tayo nakapag-isip ng maayos. That's right. Troubled tayo, anxious tayo. At parang na po siyang, para sa akin po, nagiging domino siya. Once we entertain stress, na which is normal talaga po, di bang may stress? Normal naman yan. Ganyan na yan, part na yan. Pero kung may opportunity na maiwasan ito, or mas harapin ito, with resilient, di ba po? Yung healthy responses natin, Miss Miles, situations may erupt, Yes. may come in, Uh-huh. but ang question dyan paano ka tumutugon? Oh, yes po. Ano ang ginagawa natin? Mhm. Do we let these situations master us? Or are we in the conquering mode? Do we master them? So, ganun pa rin po, kinakailangan talaga we are in a more relaxed mode so we can think better and we can execute whatever decisions we made. Wow, thank you, Pastor. Napakaganda po nun na hindi talaga tayo dapat magpaalipin nga. Yun. Na overcome kasi That's tayo right. ng ating mga stress. And with that, mas lalo lang tayong nalulugmok nga po sa stress That's na right. yun. Gusto natin makaangat tayo, makaahon tayo doon That's sa pagkakalubog. So bago po tayo magpatuloy, alam ko po nag-aabang po kayo dyan. Babatiin lang po muna natin yung ating mga viewers na patuloy pong sumusubaybay. Napakadami po ng ating mga viewers. So binabati ko po si Ma'am Rachel Guarino del Rosario. Good morning daw po, Pastor. Good morning po sa inyo. Ayan po. At binabati din tayo ni Doc Linda Varona. Hi, Doc Linda. Happy anniversary to all of us at yung ating virtual families. So, Yes. happy anniversary po dahil sa loob ng isang taon, nagkaroon po tayo ng virtual community dito po sa ating Facebook live stream. So, amen daw po, coming from Marilyn, Ma'am Marilyn Macasadia. Ito po yung ating mga suki na lagi talagang hindi mawawala. Present, always present po. Ayan, si Sir June Botabara. Happy morning po, Pastor. Happy morning, Sir June. Magandang umaga, Pastor and Ma'am Miles. God bless your ministry. Happy first anniversary, Adventist Med. Ayan po. So, nandito rin po si Ma'am Rosvic Tactacon Reheyo. So, good morning daw po and happy first anniversary. Nandito din po si Ma'am Arlene Corpus. Ayan po, kanina po yung nagkita lang kami sa dietary, pero sumusubaybay din po ng ating programa. Si Tita Lids Bruel. Ayan po, at marami pa pong iba. Hello po, at nawa po ay marami po kayong napupulot ng mga aral po sa ating pinag-uusapan po ngayong umaga. So ngayon po, That's Pastor, right. pagpatuloy po So we natin. continue, Miss Miles. So nakatatlo na tayo. Ito po yung pang-apat. Ignite your motivation. Uy, Nako. kailangan yan ngayon. Ibig sabihin ay pagningasin motivation o ang drive. I think this is very basic, Miss Miles. Kasi kapag kumakaharap tayo ng mga sitwasyong mahihirap, crisis as we call them, minsan pinanghihinaan tayo ng loob. Tama, tama. Pinanghihinaan tayo ng loob, minsan kakatamaran na natin at sabihin natin, ay nako, ayaw ko na. And that surrender. So, or resignation. Kaya, kung nakikita naman natin na ito ay hamon sa buhay at hindi banta, then, let's always think that this too soon shall pass. I will conquer this. Ang kailangan natin pagningasin yung motivation or yung drive natin para maibalik natin yung ating pagdanais na
magupo o mapanagumpayan ang sitwasyong kinakaharap natin. May tanong po ako, Pastor, kasi marami sa atin siguro makaka-relate nito na minsan nagke-create tayo ng mga panibagong yung mga gawain or mga hobbies po na minsan, yes, sa una maganda yung motivation pero hindi siya sustainable. Paano po kaya ito mas Hindi natatapos. Oo, hindi natatapos. Marahil hindi clear yung end. Hindi goal. clear yung goal. Hindi Okay. clear. Oho. Halimbawa, nakita niya yung isang kanyang kasama garden. Oho. Siya napagaya lang. Pero hindi siya clear sa conviction niya na this will produce oxygen, this will clean the air, this will promote health to me. Kasi yung interaction natin kay Mother Nature nakakapag-boost ng ating kalusugan, di ba? Yes po. Kapag clear yung tao sa magiging benefit at outcomes, contribution ng kanyang gagawin, the drive will be sustained. The motivation will be high. So, kapag pinaghihinaan tayo ng loob, kailangan pagningasin muli Wow. yung ating motivation. And one of the inspiration that can help us when we are discouraged is for us to look back Look back, totoo. and see how victoriously we came out of some situations, mga problema, mga kinaharap natin sa nakaraan. They may be too overwhelming when we face them, but now you have come out well from them. Pwedeng motivation nyo na ngayon naman may panibagong hamon, makakalabas din ako ng maayos dito. So, we need to ignite our motivation para po hindi tayo tuluyang panghinaan ng loob. Kasi pag na-discourage tayo at nag-resign na tayo, ang hirap minsan makabawi. Totoo po. Ang hirap. So, dapat pala, Pastor, meron tayong tinatawag na motivation bank. Yo. May hinuhugot tayo, Pastor. Paghuhugutan, Oo. karanasan. Karanasan. Wow. And if you have some good friends who can provide Support. good friends to surround you, to provide support, that will be a real advantage. Ngayon, may mga tao namang walang gagawin kundi mag-criticize at man-discourage. Don't hang out with them. May stress ka lang Lalo eh. ka lang Madadown madi-discourage. ka. Wow. So, So, dapat po ganun pala po. to ignite your motivation, we have to feed as well, no? Yung Yeah. ating motivation. Okay po, let's go to our next. Number 5 natin, ito, nabanggit na yan natin dati, I think, in one of our sessions. But we say, be grateful. Wow. Yes po. Kailangan yan. Oo. Kasi yung mga taong nagiging negative ang pananaw, sila yung halos wala nang nakikitang positibo sa buhay. Ay, naku. Mahirap po. They see almost everything ugly. Kaya ang titingnan nila, puro nagiging negatibo na ang bagay. But gratefulness, yung pagiging mapagpasalamat, ay nagtataas ng ating spirits. Kasi kapag ka-grateful ka, it creates, kumbaga, a spirit in us that is ready to face circumstances. Yun po nakakatulong ng malaki. Kaya nga, merong isang nagsabi na ang gratefulness is Depression. kasi kapag ka ikaw ay mapagpasalamat na tao, kahit mukhang maliit na bagay, nakikita mo ang significant contribution sa buhay mo, then, kung may problemang dumarating, mas marami ka namang ipinagpapasalamat kaysa sa mga sitwasyong Tama. nahihirapan ka. So, those people who are completely discouraged are those people who are so focused on the negativities, hindi sa positibo. So, yung pagiging grateful po natin, mapagpasalamat sa buhay, mapagpasalamat sa mga taong mabubuti, mapagpasalamat sa Diyos, at mapagpasalamat na tayo, capable tayong mag-isip, mag-decide para sa ating sarili. Wow. Yun. Thank you, Pastor. So, parang yung being grateful po pala, kailangan mo din na maging intentional. That's right. It's a choice. It's a choice to be grateful. Oo. It's also a choice to
to swallow and to stay in the negative spirits. Kasi dito yung sinasabi nga ng ilang mga author na ang pinaka mahirap na kalaban, sarili. Yan ay kapag ka ang sarili natin, hinihila tayo sa negatibo. When our minds seem to dictate us that we want to go on the side of the negative, ang hirap kalaban ng sarili. But we have to conquer ourselves when we tend to go on the negative side. So, yun nga. And one ways to conquer the negativities in life is to be grateful. Wow. Merong awit niya, natatandaan ko. Sa awit ito sa pagsamba. Yung mga kaibigan natin na, you know, yung bilangin mo ang pagpapala. Count your blessings, name them one Yun, by one. count Tama your po blessings, ba? name them one by one, and you'll realize how valued you are. How God truly values us. Kasi nakount natin yung maraming magagandang bagay na nangyayari sa atin. So, parang ano, Pastor, no? Kahit na ganito yung nangyayari, pinagpala ka pa rin pala. That's right. May blessings pa rin na dumadating. In many ways. In many other ways. Oh, kasi minsan focus lang at nagiging focus lang tayo sa problema. Yes. Pero nito, sa pagiging mapasalamatin natin, mas napapalawak niya na yung mga bagay na yun na hindi natin nakikita before. Ngayon, mas it makes sense. That's right. So, kung may problema, tingnan natin on the other side. Perhaps you can get a pen, get a paper, write all Write the it down. best blessings na na-receive mo. Umpisa na nagkamalay ka bilang tao. Nako, baka hindi po siya matapos. And you will run out of time. Yes po. Ang sinasabi ko lang, there is so much to appreciate in life that no negativities should talagang make us give up Yes. on the thought that we are highly valued by God and we are richly blessed in life. Tsaka, Pastor, parang napapansin ko, when we are grateful, na to the point na even nasa may problema tayo, pati problema pinapasalamatan natin kasi nakikita natin yung purpose why it happened. Nakikita natin na kahit yung problema, nakakatulong na Oo, hubugin tayo tama. para mas maging mabuting tao. Yun Yun. po. Pagka nakaalis ka na ron, nakikita na natin na ganon. Wow. So, I hope talagang ito, kailangan lang natin maging intentional at i-manage ang sarili kapag ka naglilin tayo doon sa negative. Ayan That's right. po. Thank you, Pastor. So, I think we can move to the sixth, Miss Miles. Anong sunod, Pastor? Eto, iyan. Ang marami sa ating mga tao, kapag ka tayo may sitwasyon, may problema, ang gusto natin nagsasarili. Nako, yung mga loner dyan. At nagwi-withdraw. Oho, nag-isolate. Nag-isolate ng sarili. May lugar yung for self-contemplation. May lugar yon. Don't get me wrong. May lugar yung solitude. Pero, dapat i-acknowledge natin na as social beings, we can get the most out of life when we are provided support by those people Around. who are concerned about us, who values us, who desires what is best for us. At maraming mga resources na coming from others. Kaya po ito, mag-seek tayo ng support. Kanino tayo kukuha ng tulong? Sa mga taong pinagtitiwalaan natin. Sa mga taong alam natin na walang intensyon kundi makatulong. At sa mga tao na capable mag-provide ng services na kailangan natin. Yeah. Whether they are relatives, friends, or not. At dun sa mga may mga sitwasyon, may problemang emosyonal, psychological, pwede po tayo mag-seek ng assistance sa mga professionals. Yes po. Lagi po nating idinadagdag ito kasi ayaw natin na, kumbaga, lagi lang do it yourself. Kasi may mga pagkakataon na kakailanganin po natin ang expert's assistance. So, naka-6 na tayo, Ms. Miles. I think we are coming to our... We are coming to our last. Napakabilis po talaga na oras kasi parang ang dami ko pang gustong matutunan pa. Pero busog na ako doon po sa aking mga previous po na nating nabanggit kanina, no? So, banggitin ko po ulit yung just recently, yung to seek support. Talaga pong importante ito kasi sabi nga po, isa sa mga
pinopromote natin sa ating hospital, yung lifestyle is medicine. Kasama po doon yung interaction That's is right. medicine, yung pakikipag-socialize, especially in times of crisis, napakahalaga. Ako nakita ko po personally sa sarili ko yung kaibahan na you have someone to listen, na makikinig sa iyo. So nakakapag-release ka ng iyong mga problema sa buhay, and it helps talaga. Talagang gumagaan yung burden. Kaya nga, Miss Miles, hindi lang yung tayo lang ang nakikinig. Mahalaga rin, tayo rin ay napapakinggan. Napapakinggan. Kasi yung nakapagpahayag ka, nagkaroon ka ng kapahayagan ng sarili mo, sa atin po mga kaibigan, kapag ka naka-express ka ng sarili mo, wala pang sinasabi ang kausap mo, gumagaan na ang loob mo. Kasi yung tension na namumuo sa loob, Na-release. lumalabas. And I hope those who listen to us can take well the expressed thoughts and feelings, and they can convey also the support na kailangan. Yes po. Yun po ang kagandahan dahil dito din po sa ating hospital, Adventist Medical Center Manila, we really give our best po to support our patients. Nandito din po yung ating chaplaincy department, no? Para po At kahit po ang ating mga workers, yes po. we provide sessions for our workers, we speak with our workers, and we allow everyone para magkaroon ng healthy self-expressions even when they are in crisis. Yes po. Yes po. I think before we proceed to our last Yes, po Miss na Miles. ating, I think we will show another video to recall po yung nangyari doon sa isang taon na ito. Tayo po ba, yung ating programa na ito, nakapag-come out po ba siya better in crisis? Yan po yung question. So Okay. kaya naman po, Tingnan panoorin natin. po natin. They have to spend money para lang magkaroon sila ng matitibay na puto. Siguro sa mga ilang linggo, kaya nating mabuhay ng walang pagkain. Let's encourage them to sleep ng tamang oras. Tinitingnan namin kung yung loob ng matris pa, may tumubo bang bukol doon. Kung bumilis yung heartbeat mo, na nagpapound ng mabilis yung puso mo. Bigla lang siya tutubo doon sa prostate. Gaganon tayo. Walang nag-stabilize. Parang dumating yung buong kasundaluhan, ano? So, talagang attack ang May mga nakabarang cholesterol doon sa parte ng inyong mga ugali. Huwag kang magtitira ng more than once a year. Ang dibdib natin, pumupunta sa likod yung sakit, medyo namamaos. bumababa po yung mga testosterone ng mga kababaihan. So they will stimulate the immune system. So walang virus na buhay sa mga vaccine. Yung wala mo ng caro para matikman niya yung pinaka-base. So, ganun lang po. Then, we will add po yung ating oil. Yung bagay na ginagawa po natin araw-araw ay naging basihan ng ating pong mga nakaraan. Ako, nagsasalita ako ngayon, tapos ganun ako ng ganun ako. Ibig sabihin may mannerism ako.
medyo titingala lang tayo while extending or bubukan natin yung ating dibdib. For example, right yung sa inyo, ma'am. Parang may inaabot ka lang sa side. Nagkaroon na ng changes. Tumaas yung mga hormone na sinasabi natin. Wow! Ayan po, nakita po natin yung yung Grabe. recall. Ang dami. Miss Miles, the Pastor. Lord is really good. Good. For 1 Amen. year, we Amen. were able to provide our friends and all our followers, viewers, with such a blessing for all. Ayan. Accessible to all. Opo. Yeah. Happy first anniversary po muli. Ayan, marami po rin pong humahabol, bumabate. At ito pong ating butihing president, si Dr. Bibli Makaya ay tumututok po sa ating programa. Good morning, Hello po, Doc. Doc. Good morning. At gusto ko pong hindi ko na kayo papahintayin, no? Namin kayo papahintayin dahil nandun na po tayo sa panghuli po nating tips. Tama po ba? How to come out better in this crisis. Pero bago po yan, isa-isahin po muli natin ano po yung 6. No? Una po is to strengthen your resilience. Pangalawa po, focus on what you can control. Huwag po tayo doon sa mga bagay na hindi na naman wala na tayong magagawa. And pagbutihin po natin yung mga bagay na kaya pa nating gawin. Master your stress. Hindi yung stress ang magmamaster sa atin. Ayan po. Ignite your motivation. Magkaroon po tayo ng paghuhugutan, which is yung ating mga karanasan noon at kung gaano ang Panginoon po ay gumawa sa atin. At be grateful, no? There's so much things to be grateful for. Seek support. Huwag po kayong matakot, mahiya na lumapit sa ating kapamilya, kaibigan. At lastly, ito na po, Pastor. Ito yung pampito. Let the heavens cover you. Wow. Alam nyo, kahit anong capability ng tao, tayo po lagi pa rin tayong nag-a-acknowledge ng limitasyon natin. Kahit anong galing natin, kahit ano pang sabihin natin, it would always be for our best na hayaan natin na i-cover tayo ng kalangitan. When I say this, we are saying, let's allow God to help us, to bless us, and to protect us as we face situations. Hindi ko po sinasabi na pag nanalangin tayo, alisin ng Diyos yung sitwasyon. Ang sinasabi ko ay to help us, Sasamahan po tayo. to protect us, to lead us, and even to enlighten us. So we would know what's best to do Wow. under any circumstance. That's what we mean by let the heavens cover you. At meron tayong passage, Miss Miles, na napakaganda sa Gusto ko pong scripture. malaman, Pastor, ano po yung Yan. mga Bible verses May na... Bible verse po tayong napakagandang nagsasabi ng mataas na pagpapahalaga ng Diyos para sa atin. Ayan, Miss Miles. Psalm 34, verse 17 to 20. Sabi po dito, the Lord hears His people when they call to Him for help. He rescues them from all their troubles. Verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. The righteous person faces many troubles, but the Lord comes to the rescue each time. For the Lord protects the bones of the righteous, not one of them is broken. Grabe. Wow. What a promise. Promise. Ang problema lang sa maraming tao, ayaw natin kasi i-receive, ayaw nating yakapin ang pangako ng Panginoon. But you know, when the Lord promises something, there is no other best thing to do but to trust His promise. To believe in Him. Kasi the Lord will provide what is best for us. Kaya nga, ang inilagay natin dito po ay let the heavens cover you because the heavens or God knows what is best for us. To protect us, to help us, and even to lead us how we are to successfully come out better in crisis. Wow. Amen. Amen po, Yan. Pastor. Posible pala, kaibigan, na
to come out better. Hindi nga lang po better, best pa, no? In the midst of crisis, gamit po ng ating mga natutunan ngayon, amin pong dalangin na inyo po itong maisama sa inyong pang-araw-araw na buhay, makatulong po sa inyo para ma-improve po ang inyong relasyon sa lahat po ng uri, lalong higit po sa ating Panginoon. Yun po yung napakagandang assurance na sa bagaman may crisis, may kasama tayo. Hindi tayo nag-iisa. That's the... Yun po yung kagandahan. Ayun po, so bago po tayo manalangin, Pastor, nais ko lamang pong banggitin ito pong top 5 winners po natin, no? Napakabuti ng Panginoon dahil tayo po ay mga may pagpapalang matatanggap. Ito po yung mga nanalo kahapon sa ating pong nutrition trivia. So babanggitin ko lamang po ito, no? Si Ma'am Rachel Del Rosario. Siya po ay nanalo sa ating pong nutrition trivia kahapon. Kasama po si Ma'am Yoli Quaitson, Miriam Saludes Manrique, Rowena Jimenez, Lourdes Bailon. Maraming salamat po sa pakikibahagi at kayo po ay makakatanggap. I-message po namin kayo personally kung papaano po ninyo marireceive ito pong ating mga prizes. So ito po ay kabilang sa patuloy po na pagdiriwang natin ng first anniversary ng ating programa. Pasasalamat po natin sa inyo na patuloy pong sumusuporta. Ayan po mga kaibigan. Alam ko po na marami kayong napulot sa ating programa. Maraming salamat po, Pastor. Thank you. Sa ating pong pag-share ng ating napakagandang topic. Dalangin po namin na for you po to come out better in this crisis of your life. So we have different po personal, no, individual crisis po sa ating buhay. Kaya po hanggang sa susunod, pero bago po yan, hilingan ko lang po muna ang ating butihing Pastor para po tayo ay manalangin. Samahan niyo po kami sa pananalangin. Mapagmahal naming Ama, Diyos na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Salamat at napakabuti mo. Salamat sa napakaraming pagpapalang tinatamasa namin. Salamat sa iyong mga paggabay. At salamat, baon-baon namin sa aming mga puso ang iyong mga sinabi, ang iyong pagmamalasakit, at kagustuhan na kaming lahat ay lumakad ng malusog at lumakad ng nagtatagumpay sa anumang hamon ng buhay. Pagpalain mo po ang lahat ng aming mga kaibigang kasama namin sa oras na ito. Nawa ay masumpungan nila ang higit na kaligayahan sa buhay na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Salamat po sa pagdinig sa amin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor. At salamat po sa inyong patuloy na pagtutok. Kaya po, muli po, samahan niyo po kami sa sunod po na ating programa sa ating Facebook Live. At huwag po kalimutang i-share ito pong ating programa para lahat po tayo at mas marami pa po ang mag-benefit. And stay healthy, stay safe wherever you are, saan man po kayo. And don't forget po na your lifestyle is medicine.